Pwede tayong tumayo lahat at muli natin basahin yung ating teksto. So, sa ikalawang Pedro, ang binata po ay 1, talatang 1 at 2. Nandiyan ba sa screen? May iba? Okay, let's read. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Talata pong 2, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Now let us pray. Salamat, Panginoon, muli mo kaming tinipon sa umagang ito upang sambahin namin ang inyong pangalan. Sa pagpapatuloy namin ang seryeng ito, tulungan mo po kami na masalo namin ang mga katotohanang inihanda mo sa amin sa umagang ito. Buksan mo aming kaisipan at puso at tubos naming maunawaan ang inyong intensyon sa umagang ito para lalo ka namin makilala at makasabay kami sa sinasabi ng inyong salita. Tulungan mo rin ako sa aking pagpapahayag ng inyong salita na hindi ito tanggapin bilang salita lamang ng tao, kundi mismo salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makaupo na po tayo. Dahil nakausap ko kanina yung ating bisita, so welcome po siya, si Teresa. Ano, Rosas? B, as in B. Gayon pa yung humingi ako ng pamanin sa'yo dahil pinapas ko Tagalog, bro. Hindi ako makadiretso. Siguro magtataka kayo. Hindi dila ako kasi sa Betis, nakahasa sa Kapampangan. So, nahihirapan ako mag-switch minsan sa Tagalog. So, ang diretso. Manila boy naman ako dati, kaya nasanay ako sa iba kasi preaching. So, minsan nakakagamit ako ng vernacular namin, Kapampangan. Okay, pasensya na. Pangalawa, pasensya ka na rin dahil ito ay serye. Meron kaming pag-aaral sa mga nakalipas na the same text. Kaya ang tatalakayin ko ngayon, maaaring hindi mo nakuha yung una. Ito lang. Okay? Kasi papasok ako, medyo nakapagsimula na ako sa 2 linggo. Okay. Anyway, welcome to our church, Teresa. Siya po ngayon ay bago dito. So, Sindalan ka ba? Sindalan. At taga-ibang lugar po siya. Tagaytay ba? Taytay? At Tanay. Hindi Tagaytay. Hindi Tanay. Hindi Taytay. Tanay. Saan ba yung Tanay? Bisaya? Rizal. Inform na kayo mo po. Dati na yung mga Magaten. King of Kings po yung church niyo, Teresa? Okay, so welcome sa church dito. Wala na ba akong hindi na-welcome? Kailangan tayo na rito. Okay. So, part 3 tayo ngayon sa ating pag-aaral.
At huwag kayong mawawala sa ating topic at paksa. The worth of Christian faith. Okay? Ito yung kaibahan natin sa mga taong nasa sanlibutan. Remember, pag sinabi niyong Kristiyano kayo, iba kayo sa mga taga-sanlibutan. Ano yung kaibahan? Sila lang ba yung makasalanan? Hindi tayo? Hindi ganoon. Ang kaibahan natin sa mga taga-sanlibutan, nabubuhay tayo by faith. Tayo ay lumalakad by faith. At ang hirap noon. Tayo nabubuhay sa hindi nakikita. Samantalang ang nasa sanlibutan, gumagalaw sila sa tinatawag nating 5 senses lamang. Ano yung nakikita, ano yung narinig, ano yung naiisip, ano yung naunawaan, ano yung nahihipo, yan ang kanilang buhay. Ibig sabihin nito, ang tao sa sanlibutan nabubuhay sa mga pansamantala lamang. Wala talagang spirituality. Kaya nga, word of Christian faith, tatandaan niyo, kailangan yung ating pananampalataya ay may timbang, may halaga. Hindi siya cheap, hindi siya mumurahin, kundi mahal siya. Kasi nga ang pananampalatayang yan ay galing mismo sa Diyos ng langit. Pinagmamalaki ko yung faith ko. Supposed to be ganoon din kayo. Ang pinakakayamanan ng isang Christian o born-again Christian ay yung kanyang faith. That is why kung kukumustahin ko kayo, hindi ko lang kayo kukumustahin. Kumusta na kayo ulit? Kumusta yung faith nyo? Nayayanig ba? Nangihina? Nalulunod? Nilalamon ba ng kumunoy? How is your faith? Is your faith growing as the years go by? Growing or declining? Dahil ngayon kaya kayong faith. Istong kimusta ba yung Kristiyano? Aliwa mo itong, kumusta na ka? Good, kaya great. Kumusta ka na? Okay lang na. Hindi. Meron mas malalim doon. Kapag Christian ka, ang tatanungin mo, how is your faith? Kumusta na ang faith mo? Umiinit ba? Naglalagablab ba? O lumulubog ba? Kasi, o yan yung pati na Satanas kay Christian. Gusto niya mag-collapse ang faith mo at magalit ka sa mundo, o magalit ka sa Diyos, o magtampo ka, o manghina ka sa iyong pananampalataya. Remember, pag sinabing Kristiyano ka, dapat pasulong, hindi pa atras. Hindi rin stagnant, hindi yung nakaparada, kundi umaasenso. So, tanungin mo yung katabi mo, gusto ang faith mo? Lalambot ba? Nangihina? Umaatras ba? O naparada? Naalala nyo, si Kristo Jesus, pinag-pray niya, si Peter, ano yung pinag-pray niya sa kanya? Na ang iyong pananampalataya ay huwag manghihina. Dahil kung mahina ang iyong faith, hindi ka makapagpapalakas ng kapwa ang mananampalataya. Magdadamay ka pa. Kaya ang kapampangan ng tiniya ko kasi maging malaya, gusto nga may kapampangan. Sa Tagalog ba siya? Gusto may naka-faith, magdadamay ka pa. It's supposed to be ang Kristiyano, blessing. Lalo na kapag matanda ka ng Kristiyano, may lumalakas sa yung faith. May na-encourage. Ang dami ng problema sa daigdig na ito, makikisabay ka pa. Ibig sabihin, pag nakita ang iyong faith, merong tumitibay. Kung lumalago ang iyong folks, ladies and gentlemen, you're living on the last of the last days. Nangungusap ba sa inyo ang Espiritu ng Diyos? Sa inyong konsensya, sa inyong puso, sa isipan. Anytime, I believe, baka maglaho tayo dito. At mangyayari yung tinatawag the rapture of the church. Maybe.
Pag iniisip ko, kailan darating ang Panginoon? Ngayon. Ngayon darating ang Panginoon. Hindi mamaya, ngayon, today. Then kapag sinabi mong mamaya siya darating, then hindi ka ready. Darating siya ngayon, today. That's why Jesus Christ, hindi siya nagsalita kung kailan siya darating, siya nasabi niya lang, be you ready. Pagdating kaya ng anak ng tao, sabi ng Luke chapter 18 verse 8, darating niya kaya ang mga tao na nananampalataya at mayroong pananampalataya? I hope so. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, masasabi ko, buhay ang faith ko. Mainit ang faith ko. Nag-ooperate yung faith ko. Inulit ko, kailan darating ang Panginoon? It may be sa ating henerasyon. Maaaring yung basa hindi makakatikim ng physical death. One thing for sure, yung mga na kay Kristo talagang aagawin yun. May maiiwan ba? Ay, sulit sa Bible. Meron sa pagdating ng Panginoon na magugulat, hindi sila handa. Huwag niyong i-insultuin to. Lahat ng yan ay hindi invento ng tao. Hindi ito isiguro ng mismo ng salita ng Panginoon. He will come like a thief in the night. Sometimes, ang hirap isipin. Aagawin niya, dadalhin niya yung mga church, dadalhin sa alapaap at mag-meet sila ng Panginoon doon. Well, siya ang Diyos. Pwede talaga mangyari yun. Kasi siya ang Diyos eh. At in the beginning, God created. Walang kaalam-alam ang mundo. Pagdating ni Kristo, I believe ang mundo ay hindi converted, ang mundo ay tulog. They're supposed to be ang mga Kristiyano, gising. Kasi ba't sila gising? Yung Holy Spirit. So what yung Holy Spirit can daw? Pag ang Holy Spirit nasa buhay ng isang tao, nakita nyo, alive siya spiritually. Hindi ko sinasabi hindi tayo magkakaroon ng problema, pero be strong ha. Sabi ko kay Amy kanina, hindi mo, puro naka-hospital pala yung kanyang nangyari sa mga nagdaang. Sabi ko kay Amy, so be strong. Be strong and be very courageous. Kaya ang ibig ko lang sabihin sa puntong ito, huwag mong iinsultuhin ang Diyos. Huwag mong masyadong iisipin ang iyong sarili sa buhay. Do not be hypersensitive. That's the work of the devil. Lagi mong iniisip ang iyong sarili, self-pity, kawawa ka sa buhay. That's the devil. Dahil meron Diyos na nakaawa sa iyo at meron Diyos na umiibig sa iyo, na meron Diyos na nag-aasikaso sa iyo. That's why worry is sin. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot sa anumang bagay. Why? Kasi nandiyan ang Diyos. Ang gaganda ng mga kinanta natin, ha? Puro mga himnaryo yun. Naintindihan nyo, Jesus paid it all. Ang ibig lang sabihin nun, hindi pinagkait ng Diyos ng kanyang anak. He sent His Son to die. Siya'y mamatay para sa ating kasalanan. Claim that. Ang kinin niya sa inyong sarili, Jesus died for me. Hindi lamang yung si Kristo yung namatay. Hindi, namatay siya sa akin. Who loved me and gave Himself for me. Kaya kang mag-grow, kaya kang kasalbantayanan nung may sarili na ni Kristo. Kaya kang mag-grow. Gusto mo talaga lumago sa iyong pananampalataya, make it personal, folks. Make it personal. Ang pananampalataya, gawin yung personal. Personal akong tinawag ng Diyos, personal akong niligtas ng Diyos, personal akong kinakaugnay ng Diyos. So, the worth of Christian faith. How is your faith? Kamusta ang faith mo? Inulit ko. Is your faith growing or declining as the years go by? Lumalago ba habang tumatakbo ang mundo, bawat taon, bawat araw?
Ako, matanda na ako mananampalataya. Yung iba sa hindi pa yung pinapanganak, kung ako yung naging mananampalataya. So, napasalamat ako sa Diyos dahil sa kanyang awa. At ganoon din kayo. Okay. Yun, kumusta inyo? Lumalago ba ako? O tumatanda lang ako? Minsan wala akong galang nagsabi mo sa inyo sa mga birthday lang. Kristyano ka, okay, birthday ka. Pero huwag mong isipin, yung mga taong ginugugol mo dapat lumalago ka sa pananampalataya. Happy birthday, good. Pero hindi lang yung taon mo sa physical at tumatanda ka, hindi lumalago din, umuulan, sumusulong yung pananampalataya. Kasi darating yung araw, darating yung huling araw mo eh. Eh, baloy ta? Nino kayo man, ako, kayo. Matay kayo eh. Kaya matay? Ano man ang palagay mo sa iyong sarili, naniniwala ka sa Diyos o hindi ka naniniwala sa Diyos, magaling ka o hindi. Remember this, you will die. Ibig sabihin, mamatay ka, harapin mo ang Diyos. Hebrews 9:20 says, it is appointed to die once and after that judgment. Kaya ka matay? Hindi ka mamatay? K.A.D.s ka, agnostic ka, manwala kay Diyos, sino ka man, mayabang ka, marunong ka, hindi. Ano? Kaya ka matay? Anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, prepared to meet thy God. Paghahandaan mo, higit sa lahat, ang pagtatagpo nyo ng iyong manlilikha. Talagang ating demonyo eh, ating demonyo. Hindi mo yung gagawa na patuturahan na ka, paano ko nakatakot kay Diyos. Ang demonyo ay ginagawa kang, ano ginagawa niya? Busy. Kung pwede lang, ay huwag mong iseryosohin ang Diyos. Kaya nga, faith, the word of Christian, faith. Now, binasa kanina ni Leah yung verse 1. Ano nasilip natin doon? Tingnan natin muli ha. Aljin, pakiyan mo. Alin? Si Simon Pedro alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya ng gaya ng sa amin. Napansin niyo yung salita. Kapantay lang natin ang mga alagad ng Panginoon. Sa office, hindi. Apostol sila eh. Hindi ako apostol. Pero pagdating sa salitang alipin, lahat tayo slaves, bond slave with Jesus Christ. And I'm glad, medyo pinaliwanag ang konti ni Eliezer kanina sa kanyang pagtuturo. Lahat tayo alipin, bond slave. Ibig sabihin, may nagmamayari sa Kristiyano. Sino yun? We are the property of Jesus Christ. Hindi siya susunod sa iyo, ikaw ang susunod sa Kanya. Kailanman hindi susunod sa iyo si Jesus Christ. Remember that. Ay hindi niya. Kristo, sunod ka na ako. Akong sunod kaya. Hindi susunod sa iyo, kailanman ang Panginoon, ang Diyos, si Kristo, ang Holy Spirit, ikaw ang susunod sa Kanya at susunod ka kung ikaw ay alipin. Gusto mong maghari sa susunod na panahon? Maging alipin ka ni Jesucristo. So actually, pag sinabing alipin ni Kristo, ang ibig sabihin, naghahari ka kasama ni Kristo sa daigdig na ito, by faith. Yes, ako ay alipin ng Panginoon Jesucristo, pero sa totoo lang, ako ay naghaharing kasama niya. Hindi nang inabit ko kanina, pag ganun-ganun pa si Medi. No, if God is for us, who can be against us? If God is for us, that's true. Ganun si Medi. Tingin si Medi.
Yung kanyang kinunda, if God is for us, who can be against us? Totoo yun. Kapag ang Diyos ay nasa panig mo, nasa panig ka ba ng Diyos? Then who can be against us? Pag ang Diyos nasa iyo, ang ibig sabihin nun, Diyos ang nasusunod. Alipin ka niya. Pero kahit na tinatawag na alipin ka, nag-ahari ka. Darating ang araw, mag-ahari tayong kasama ni Kristo throughout all eternity. Yung isang bagay. So alipin, pero hindi tayo apostol, ha? Office yun eh. Hindi tayo apostol. At sabihin kay Rainy, manwala ka din pang apostol ngayon eh. Ano yan eh, mataas na office yan eh. Pag sinabing apostol, ibig sabihin mga sinugo yan, mga talagang missionary yan, maging sinan sila direct ng Panginoon. So si Pedro gano'n. Pero alipin tayo. Alipin ka ba? There is no boasting in the Christian life. Alam boss kaya kita mo nga kaya utusan ka mo. Ating mangaral, ating magluto. Wala nyo rin ang aserta mo. Manong gawa yung pang-aserta yan, senior na rin eh. Maka-bless lo. Bakit mo? Kalaga na rin, senior yaser. Kaya timuha tayo milyari. Kaya na yun, pakingarap. Na I'm blessed. O, di may house lang yan. O, alin, lagyan nyo pa itsura. Kambal na po mo. Kaya ano ba? Be-bless ko. Bakit? Alot nyo nang may yabi-yabi. Ang ganyan ni Aster ko. Ano ba ito? Pelikula? Look at them, my friend. Pero walang makasalamin. Kaya mo, be blessed. May house lakin din eh. Pero Aster na rin, mag-preach ko kayo ni ating magluto, ating pupukpuk. Lahat tayo ay utusan. Naglilingkod sa Panginoon. Support your church. Sometimes, supporting yung church, sometimes, ating mga babalita rin, minsan, hindi katamong money, financial statement. Supporting yung church, kaya sa inyo, kaya supportan niya eh. Maglele kayo parang yung Ginoo. Love your church. Kaya sabihin, luguran niyo yung Jesus Christ. Gusto mong galog kayo, sacrificial talaga. Talagang, your money, your talent, your time, love your church. Why? Bakit? Siya ang nagmahal sa atin. Kaya tayo man, issue ganyan tayo. Tayo sabihin tayo, kapan wala mo kayong Bible, higit pa kanito. Kaya titipira din church, para sa kayong money, please, my friend, God loves the cheerful giver. Bakit? Lahat tayo kasi servants. Lahat tayo naglilingkod. Kung di mo kayang paglingkuran ng Panginoon sa pulpitong ito, paglingkuran mo ang Panginoon sa pamagitan ng iyong pera. Kung hindi sa pamagitan ng pera, sa iyong time. Be punctual. Support your church. Now, kung hindi mo kaya yun, sa bahay, pwede ba? Lumuhod ka at manalangin ka sa Panginoon. Ayaw niyo bang ma-bless the church? Iiwasan mo talaga ang kasalanan, maglilingkod ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon. Lahat ng ito, gagawin mo, support, love your church. Hindi usap yung ganyan, lahat tayo kasi rito, alipin. Kung tayo ay iniligtas ng Panginoon. Lahat tayo ay utusan, lahat tayo ay servants. Kayo maswero kay church, o hindi mo yung church sa balo ko. Kaya kontra, kukomend ka din. Pinapakain ng miyembro, tanghalian. Hindi namin ginagawa sa Betis. Sin church. Blessing kita.
Pero mo, katapos ng service, merong lunch. Wow! Sabi ko, kung titignan mo yun, ang laking bagay naman. Yung mga iba nagagawa yan, nasa kanila yun. Dito nagagawa. Sinasabi ko lang, maraming blessing ito. Mga yan, doon nyo rin magluto. Mabaw lang asok. Malakas na katawan yan. Higme itong super candy, higme itong Wonder Heaven. Siniserve tayo. Pero kanaring ilang mesa yan, walang kayo magtuta. May blessing kita? O, walang kayo, gagawin niyo sa church, titipirin niyo. Pag gano'ng bossing, huwag naman gano'ng mga bossing. Love your church. Support your church. Kaya nga makinabang kang word. Lagi yung titignan, pag nakakarinig ako ng salita ba ng Diyos pinapakinggan ko? Yan pinakain kayo ng Panginoon ng spiritual. Paspasin nyo naman ang inyong suporta. Your time. Your talent. Bakit? Yan ang ibig sabihin ng ating faith. So, ginamit dyan yung mahalagang pananampalataya. At sa salitang Ingles, ang gamit dyan ay precious faith. And Peter is found, si Pedro, mahilig siyang gumamit ng precious. 1:7, ginamit niya yung salitang precious. Sabi niya, ang kadalisayan ng inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa gintong nasisira. Pagdating ng 1 Peter chapter 2, verse 6, ginamit na naman, si Kristo Jesus ang siyang batong panulok at siya'y mahalaga. Pagdating ng 2 Peter chapter 1, verse 4, the very great and precious promises. Ika-apat na ginamit yung salitang precious, mahalagang pananampalataya. Na makinig kayo sa akin. Bakit tinawag na mahalagang pananampalataya ito ng Bible? How is faith precious? Dito sa pagkakataong ito. Bakit? Mahalaga ba ang faith ko? Oh yes. Sasabihin ko sa iyo. I will tell you. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil pag sinabing faith sa pag-aaral natin, it links you to God. Ibig sabihin nun, iniugnay ka ng faith sa Diyos. Ikinakabit ka, kinakawing ka, sinasangkot ka. It links you to God. Walang ibang daan na ikaw ay pwedeng makipag-ugnay sa Diyos, makisama, makikabit. Maliban sa faith. It links you to God. It keeps you safe in God. For without faith, balo iisang daan ng Diyos sa tao. Walang ibang daan. Ano ang daan ng Diyos sa tao? Faith. Without faith, it is impossible to please God. Na hindi naman tanggapan ng giling pamagsamakiti nung alam faith. Ikaw, kung nakaupo ka dyan, nandyan ka, akala mo tinatanggap ka ng Diyos, hindi ka niya tatanggapin, wala kang faith. That is why sinasabi ng Bible, Romans chapter 1, verse 17, the righteous live by faith. Sinasabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith, not by sight. Ang mga matuwid, English Benedictus, ang mga binanal, ang mga tinawag ay mabubuhay. Note that, mabubuhay sa pananampalataya. Isang hinahanap ng Diyos ay isang mananampalataya ang kanyang faith. Hindi naman porket nandiyan ka, tapos na yun. Hindi tapos yun. Nandito nga, pero wala naman pusong yung what? Nandito ka, katawan. Nandiyan ka sa lugar. Dumating ka nga sa oras, pero kung sakali,
ay walang iyong puso. Ano ba ang Diyos? Wala. Hindi ka rin niya i-bless. Never. Never. So, in this kingdom of faith, we are dealing with God. Sabi ko nga sa inyo, iba ang Christian. Ang Kristiyano, nasa daigdig siya ng pananampalataya. And in this kingdom of faith, we are dealing with God. Ako niya. So, mahalaga ba ang faith natin? How is faith precious? Bakit siya mahalaga? It links to God. Kinakawing ka. Ano ba sabihin kawing? Kinakabit ka, inuugnay ka sa Diyos. Ang faith, ang siya lamang daan ng Diyos para matanggap natin ang blessings ng grace. Faith is the only way to receive the blessings of grace. Kakala nyo, merong ibang paraan ng Diyos para katagpuin niya ang tao. Alang-aliwan dalan, mangyayamungin. Faith. Kaya nga precious. Kaya mahalaga. That's why, without faith, it is impossible to please God. You cannot. Anong kwenta ng preaching kung ganyan nung wala akong faith? Anong kwenta ng pag-ilig niyan? Faith. That's why kailangan ng isang tao para magkaroon ng saving faith, yung faith na nagliligtas, makikinig siya sa salita ng Panginoon. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig saan? Ng salita ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng faith kung di ka makikinig. Kailangan makikinig ka. Dinuunawain mo ito at sasang-ayunan mo ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan nga natin ang John chapter 20. Then, 31 ba yun? Okay. Pero dito ang substance ng faith, check it. Tignan nyo, kay bata ka. Ngunit, ang mga ito'y isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Baluhin mo rin ang sabihan niyan. That when God reveals anything, He wants you to believe it, to claim it, to embrace it. Istongin gino at inyang pepalwal, pepasyag, burina panwalan mo. So in faith, alayang kwenta, nung alang revelation. Nakikinig ba kayo? Paano ang faith ko andar? Wala akong napapakinggan. Ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng Bible? Bible means the book of Revelation. Narito. Ano mo rin ito? Dito ang Diyos ay nagpapakilala. May Diyos ba? Yes. Imposible nga ng Diyos. Ngayon, pero paano natin kakaugnay ng Panginoon? Kailangan makilala natin siya. Nagpahayag siya. Okay? Ngayon, kung nagpahayag siya, kaya nga yan o. Ngunit, ang mga ito'y isinulat, ipinahayag upang kayo'y sumampalataya. Tinuturo ba ng Bible na ang tagapagligtas si Kristo? Yes. Sumasampalataya ka ba? Tinuturo ba ng Bible na may Diyos at ang paraan ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo? Yes. Sumasampalataya ka ba? Sinabi ba ng Diyos na iniibig niya ang mga makasalanan kay Kristo Jesus? Yes. Sumasampalataya ka ba? Paano natin malalaman ang daan paputong kaligtasan kung wala dito? Lahat ng pinag-aaralan natin nasa aklat na ito. At ito ay aklat ng kapahayagan. Di ba sinabi ng Bible?
Whenever there are 2 or 3 gathered together in my name, 2, 3 nagkatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Totoo ba yan? Sinabi nito Nandito ba ang Diyos? Yes. Kung nandito ang Diyos, bigyan mo siya ng pag-alam. Makinig ka. Kumain ka muna ng spiritual. Unawain mo. Respect God. Give you ibigay mo ang iyong pag-alam. Ibigay mo ang pagpapakumbaba. Karina, narinig ko si Brother Ruben. Binanggit yung sa isip. Tama naman yun, no? Sa New Testament, mahalin mo ang Diyos, isa yun ng buong, isip. Ano yung sabihin nun? Well, kung nakikinig ka, unamahin mo, paagarin mo ang isip mo. Minato ka, pigilan mo. Ang Diyos ay naluluwalhati kapag pinag-aaral natin ang kanyang salita at kaunawaan natin. At kapag yung nakikinig na salita ng Diyos, inuunawa niya talaga, hindi niya binabali, wala nang glorify ang Diyos. Tanda yun ng pag-ibig sa Diyos. Pero kung nandito ka, nakikinig ka ng salita, lumilipad ang isip mo sa labas, hindi mo inuunawa, then hinahamak mo ang Diyos. Iniinsult mo ang kanyang salita. Hindi mo siya mahal sa isip. Ang mind supposed to be ay nag-aaral ng mind. You see? Part yan ng faith. Kaya nandito tayo, meron tayong mind. Bakit tayo nag-aaral ng doctrine? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit natin inuunawa? Bakit natin tinitiis? Na kahit minsan napakalalim, mahirap, bakit natin inuunawa? Because we love God with our heart and mind. Gusto natin ang malaman kung sino ang Diyos. Kaya nag-aaral tayo. Kita nyo, nag-aaral tayo. Kanina, maawit tayo. Talagang pilit kong inuunawa yung bawat titik dyan nakasulat. At sumasabay akong umawit. Sing with the Spirit and pray with understanding. Sabi nga ng Bible. Ba't mahalaga yun? Because we are dealing with God. Hindi natin binabasto sa Diyos. Kailangan mong magtiyaga. Oh, yes, my friend. Yes. Kailangan na magtiyaga. Bakit? Bahagi yan ng ating faith. Ating pananampalataya sa Panginoon. Now, sabihin ko sa inyo ito. Yung nakasulat dyan, nakikita nyo? Kaya daw isinulat, ipinahayag, ba't ang sampalataya? Pero, pwede ka magsampalataya, wala ang Bible? Hindi pwede. Bakit? Ano sasampalatayaan mo? Hindi ba? Hindi, wala. Hindi ko nakikita ang Diyos eh. Hindi ko siya naririnig. Hindi ko siya nagsasalita sa akin. Wala ito. Ano sasampalatayaan ko? Paano kung magtitiwala sa Diyos kung hindi ko siya naririnig? At kung wala ito? Kasi gusto ng Panginoon, ito, tatak ito sa Bible, lagi niya sinasabi, do not be anxious about anything. But in everything by prayer. Ibig sabihin, ano ang naranasan mo sa buhay, keep your focus. God. God loves you. Nakasulat ba yun? Oh yes, my friend. Basahin natin ulit yung verse. Basahin ko lang sa Bible ko. Nahihirapan akong gumihin eh. Okay. Total 2 verse yan. Matagal-tagal pa yan. Kaya ako inuulit-ulit. Ang isa sa marasto sa akin dito sa talatang ito, sabi niya, alipin at apostol ni Jesucristo sa baka tumanggap ng mahalagang pananampalataya. Kasi yung salita, naggaya ng sa amin. Naggaya ng sa amin. Ibig sabihin,
kapantay lang natin talaga yung mga alagad ng Panginoon pagdating sa pribileyo, pagdating sa kaligtasan, sa lahat ng ito. So, dito, nagsasalita sa inyong harapan, at kayong mananampalataya na narito, sabi ko sa inyo, kapantay at alaring alagad, kayong faith. Ibig sabihin, ang privilege nila, privilege yun, ang salvation na salvation mo. Yes, my friend. Ang faith nila, faith ko rin. Yes, my friend. Bakit? Ito nga nagbibigay sa atin ng kaaliwan, kapayapaan eh. Pag alam mo na yung faith ay galing sa Diyos, magdudulot ito sa iyo ng kapanatagan, ng kapayapaan sa isip. I know that my faith ay nanggagaling sa Diyos. At magdudulot ito sa iyo ng, yun nga, peace of mind, kapanatagan. Peace with God. Romans chapter 5, verse 1. Now, bakit may halaga ang pananampalataya ng isang Kristiyano? Okay? Tatlo itong pinag-aralan ko, sinulat ko. At gusto kong, kahit siguro isa lang pwede kong iwan sa inyo. Bakit precious ang faith? How is faith precious? Bakit siya mahalaga? Bakit word ang Christian faith? Alam niyo ba kung bakit? Unang-una, certainty. Pangalawa, exclusivity. Pangatlo is divinity. Eko po hindi niyan, pastor. Eko po hindi niyan sinabi. O sige, papunta ka pa mo. Eko po hindi niyan. Pero isipan po niya, yung muna natin pag-aralan is certainty. Is certainty. Ano yung ibig sabihin ng certainty? Okay. Certainty, ang ibig sabihin niyan, of course, alam niyo, katiyakan. Okay? Hindi ba? Hebrews 11:1 na nakasulat doon. Ano sabi doon? Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. 11:1. Paano natin tatagalogin yon? Para sa kapakanan, para maintindihan natin. Ang faith ay nagbibigay ng katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan. Sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Now, ulitin ko yun. Ang pananampalataya ay ang katiyakan, assurance, salitang English, or certainty, okay, sa mga bagay na inaasahan. Ano ba inaasahan ng Christian? Pag meron kang relasyon sa Diyos, meron ka laging inaasahan. Inaasahan mo na i-bless ka ng Panginoon. Inaasahan mo yung future life, future happiness. Inaasahan ko yung pangako, pangakong langit, pangakong buhay na walang hanggan. Inaasahan ko yun. Inaasahan ko ito. Makikita ko ng face-to-face si Jesus Christ, my Savior, the one who suffered and died for my sins. I'm not looking for death, I am looking for Him. Ang hinaharap ko sa buhay, although matanda na ako, ang tinitingnan ko sa buhay, ang makita ko ang Savior ko. Pinangako ba yun? Oh yes, my friend. Inaasahan mo ba yun? It's supposed to be. Kasi nga ang Kristiyano, meron siyang hope. 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 At ang faith ay ang katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. At paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 11. So, kaya nga precious yung ating faith kasi nagbibigay siya ng katiyakan at solid foundation. Alam mo ang tini. Tiyakin natin na alam natin ang ating pinaniniwalaan at kung ano ang nasa atin. Kasi nga, ang nakasulat dito, we have the same equal standing and position katulad ni Pedro. Katulad natin si Pedro, yung kanyang katiyakan, yung kanyang standing, yung kanyang posisyon,
posisyon tayo, Pedro, tungkol kay faith. Ano ba ang posisyon ni Peter? Assurance. Certainty. Okay? So, ang ibig sabihin, pag sinabi natin, kaya ang mahalaga yung ating faith, kasi binibigyan tayo nito ng katiyakan. Na ilalagay ko dito, pagdating sa buhay, walang katiyakan. My friend, life is full of so much uncertainty. Agree? Pwede nga ako mag-agree ka na ako. Life is so unfair. Mario, pagdating sa buhay, walang katiyakan yan. Hindi mo alam yung buhay kung ano mangyari bukas. Totoo yan. Kahit Christian ka, hindi mo alam. Tama ba? Yes. Life is so unfair. That's why maraming atheist eh. Dakala tayo nga wala kang Diyos. Bakit? Ano nga ito? Kaya katiya. Ano yung kaguluhan? Amo kalungkot. Amo karakal din victim. Amo kakalamitan. Amo karakal din kaluhan. Ang daming mahira. Ang daming may problema. Ang daming namamatay. Ang daigdig na ito ay salot. Ang daigdig na ito ay purong-puro ng kapang. Life is so unfair. Minsan sinasabi ng iba, kung sino yung mga mabuti, yun ang nahihirap. Kung sino yung masasama, yun ang mga nabubuhay ng matagal. Life is so unfair. Yes, it's true. My friend, yes, life is so unfair. But remember this, kahit na ang daigdig ay magulo, God is fair. God is just. Kaya nga, nilalagay natin dito eh. Titingnan natin yung reality. Totoo, ang buhay sa mundong ito ay masalimuot, magulo, punong-puno ito ng problema. Pero pagdating sa Diyos, God is just. God is fair. Kaya na sinabi ng Bible yan, King James chapter 4, verse 14, 15. Ano sabi doon? Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Hindi natin alam ano mangyayari bukas. Alam ba mo mangyayari po ta? Bali mangyayari po ta? Mo balo. Mo balo. Kaya nga sabi ng Bible, for what is your life? It is like a mist that appears for a short time, then vanishes. Ang buhay, biglang-bigla, lumilitaw, at biglang-bigla, nawawala. Para siyang usok. Ibig sabihin, unpredictable, hindi mo na mangyayari. Hindi mo na ano mangyayari bukas. Kaya nga sabi ng Bible, kaya nga sabihin natin, kung loloobin ng Panginoon, tama. Alam niyo yung parirala, alam niyo yung praise sa salitang ganito, na ginagamit pag bagong taon. Alam niyo ba yung kasabihan na minsan narinig natin? Ano yung kasabihan na madalas nating marinig? I do not know, I don't know, we don't know what tomorrow brings. But I know, but we know who holds, hallelujah, tomorrow. That being repeated, my friend. We don't know. I don't know what tomorrow holds. Eko balo, ang mangyari bukas. Pero kilala ki ang makabalo, ang mangyari, ang higher being, the supreme being, ang Diyos kilala ki. Ang kailangan mo kaya hindi, ka mag-focus ka, ang problema, mag-focus ka kaya Diyos. Do not focus on your problem. Focus on God, my friend. Hindi ko alam ano naman Hindi ko alam. Halimbawa, magplano ka. Ano ka kasi hindi nga plano. Okay, plano mo siguro ganito. Saguli. Sandali. Ba't mo alam na buhay ka pa bukas? Kung alam yun. Hindi ba ang nararapat na sabihin mo kung loloobin ng Panginoon? Dapat maka-Diyos ka. Dapat spiritual ka. Hindi ko sinasabi hindi ka magpaplano, pero sasabihin ko sa iyo ito, gaano man kabuti, kaganda, ang planong iniisip mo, ba't mo alam na mabubuhay ka pa bukas? Ba't mo alam?
Ang buhay mo, sabi ng Bible, ay parang usok. Eh, anong gagawin ko? Well, ito yung gagawin mo. Ano ang kalooban ng Panginoon? Inuulit ko sa Tagalog, hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Pero kilala ko ang may hawak ng aking bukas. Meron ka rin hero ko kayong spiritual. Paborito ko meron yung Laguna Oswald Chambers. Meron siyang sinabing ganito, nahihiramin ko, tapos sabihin ko sa inyo, sabi ni Oswald Chambers, please listen to me, my friend. Yung wisdom nito sa kanyang sinabi. Sabi niya, the nature of spiritual life is that we are uncertain in everything, but we are certain in our uncertainty. Tagalog eh, pasensya na kayo English eh. Kukot kayo kasi nandun kayo. Sabi na Oswald Chambers, ang prinsipyo, ang kalikasan ng buhay spiritual, sabi niya, tiyak tayo sa walang katiyakan. Ano yung sabihin nun? Katiyak yan tiyak ka yung Diyos. Hindi mo alam yung hakbang mangyayari mamaya, pero kilala mo ang Diyos that He will never leave you or forsake you. God will help me. God will bless me. He will never leave me. He loves me. Kaya makanyan? Oh yes. Sabi nga ng Bible, ang daigdig man ay magsama-sama, magbuong sa dagat. Sabi niya, kakasamahin kita, Panginoon. At sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Though I walk in the shadows, lumakad mo na ako sa lambak, sa lilim ng kamatayan, hindi wala akong katatakutan dahil kasama kita. Tiyak ako sa Diyos. Hindi ako tiyak sa buhay. Hindi ako baro. Kabi na kumatay. Ako baro. Ano mangyari mamaya? Hindi ko alam kung magkakasakitan. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam kung ako ay naranas ng iba't ibang pag. Hindi ko alam yun. Pero isang bagay na alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. That is my faith. That is faith. Tiyak ako doon. You see? So, yung faith, kaya siya precious, kaya binibigyan tayo ng katiyakan. Kailangan ni Kristiyano, alam niya kanyang pundasyon. Be sure in your position of the Lord Jesus. Sagradanin kaya ang faith, the foundation of your faith. Kailangan tiyakan mo. Tiyakan mo kaya kang paano wala. Tiyakan mo at tiyakan mo kaya kang posisyon. Otherwise, bakit? Ba't mo tinitiyak? My friend, kung di ka tiniyak sa iyong pananampalataya, sino man yung lumana sa'yo? Paano mo kukomprontahin ang mundo kung hindi ka tiyak sa iyong faith? Kung hindi ka tiyak sa iyong faith, then you are lifeless, you are hopeless, you are uncertain. Hindi ka tiyak sa iyong ginagawa, hindi ka tiyak sa iyong pananampalataya. At paano mo masasama ang iba? Paano mo sisirin yung iba? Paano mo kukomprontahin ang daigdig kung hindi ka tiyak sa iyong posisyon, sa iyong faith? Ang Diyos. How can you? Sabi nga ng 1 Peter chapter 3, verse 15. Sabi niya, lagi kayong maging handa sa mga nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Bago ko po masakit. I know. Alam ko yun. Alam ko, hindi ganun kadali. Alam ko yun. Alam ko yun. Basahin niya natin ang 1 Corinthians chapter 14, verses 6 to 18. Ano ba, yung Kristiyano, sigurado kayong kayang faith? Pugi ka? Hindi ating principle yan. Subalit ngayon, mga kapatid, kung ako'y dumating sa inyo na nagsasalita ng mga wika, ano ninyong mapapakinabangan sa akin, malimang ako'y magsalita sa inyo sa pamagitan ng pahayag o kaalaman o propesya o nangaral. Narinig niyo ba yung salitang yan? Yung mga nagsasalita ng wika, at mga speaking in tongues, yung naging oreta, nagagawa na rose natin.
Yung pakinabang na. Yung salita ng salita. Hindi ako nang-insulto, sinasabi ko lang sa inyo. Yung speaking in tongues. Paano? Ba't walang pakinabang? Wala mo maintindihan eh. Ngayon, kung may magsalita ng wika, let others interpret. Pero mo katakilig kang makanyan eh. Sa salita ng wika, kala ko dati, nandyan ako sa babaw. Lord, ba't ako hindi nag-speak in tongues? Parang may kulang sa akin. Yung bumisito doon, pati rin di na panabitan na rin. Balang magsalita ng wika. Eh nga. Kaya halimbawa, nagsalita yung wika yung Rose Kane. Rose, gusto mo subukan? Hindi. I'm serious. Ano yung bulig sabihin? O nung nga kawain din yan, anong pakinabang sa akin? Hindi ba tama yung pagsalita ng wika? Tama yun kung merong interpreter. Ibig sabihin nun, sinabi na, well, meron magsasalita, interpretation. Pag yun naiintindihan mo, igagalang mo at pupurihin mo ang Diyos. Kasi nandito. Pero ano ba, magsalita ang wika, anong pakinabang? Hindi ko maintindihan eh. Yan ang ibig sabihin. Seven, maging ang mga bagay na walang buhay na tumutunog, kagaya ng flauta o alpa, kung hindi sila magbibigay ng malinaw na tunog, paano malalaman kung ano ang tinutug? O ako bagya, makaintindi ko rin yung instrumento. Dadamag yung instrumento ay mga tono. I appreciate ka? Of course, halika. Gitar, then yung tutugtog niya. Bakit? Ibig sabihin, kapag gitara yan talaga malinaw. Kapag yan bass, malinaw. Pagdating ng verse 8, sapagkat kung ang trompeta ay magbigay ng di malinaw na tunog, sino ang maghahanda sa digmaan? Luging faith mo, kung ang pananampalataya mo ay malabo, sino maniniwala sa'yo? Hindi mo naintindihan, tinanggap mo, hindi mo naintindihan kung ano pinaniniwalaan mo, hindi mo naintindihan kung sino Diyos mo. Sino makikinig sa'yo? Kailangan, pag matagal na tayo dito, pag nakita mo isang kapatid, alam mo, ang linaw ng buhay. Oh boy! Ang linaw ng buhay. Hindi nga naman Kristiyano, alalo kayong oras. Kaya tapat kang karya ng gagawa. Ang mga intindihan! Sometimes nandito, sometimes wala. Ang labo! Why? Hindi ka certain. Hindi certain ang faith mo. That's why. Pero kung halimbawa, attend ka, tapos ilang buwan, wala ka. Attend ka na naman. Ilang buwan, wala ka na naman. Minsan, dadating ka sa oras. Minsan, wala ka. Paumanin na, hindi ko alam yung emergency na sinasabi. Sabi ko, ang labo ng pananampalataya, hindi ko maintindihan. You see? Ano ba talaga? Ano ba talaga, chong? Ano ba talaga, boss? Ano ba talaga? Anong oras gawin natin dito? Makin yun. Nung ako Kristiyano, gamitin Jesus, Marios. So yan. Ang labo mo. Ba't mo pinapalabo? Ang ibig ko sabihin, be faithful. Era ka hindi ka na. Okay? Eh, ang ibig sabihin yan. My friend, kung hindi certain ang iyong faith, how will we confront the world? If you are uncertain, if you are lifeless. Ala kang kagebe, Kristiyano! Why? Parang hindi malinaw sa'yo ang ginawa ng Panginoon. Discipline, hindi. Yan, nakaintindihan. Pero mo, 20 years na kang Kristiyano, sakit ka pang bundok in church. 20 years. Di ba, kung baguhan ka. Pero, boy, 20 years, 30 years ka man ng palataya, ang labo mo. Ang labo mo. Yan ang ibig sabihin yan. Sabihin mo, kinatsamba mo para ng palataya mo.
Akala mo, si Kristo ba sa krus? Tsamba? Sabi ko, Misa Chobetis, sabi ko, ako hindi dyan yung halo. Nilalabo niyo ang gospel eh. Hindi ko nakikitang malinaw ang ebanghelyo sa inyo. Nilalabo niyo eh. Bakit? Ingat. Naintindihan niyo ako? Yan o. Speaking in tongues again. Darang naintindihan eh. Kaya makinabang. Ganun yun sa pananampalataya. Kung hindi ka tiyak sa iyong posisyon kay Kristo, sino maniniwala sa iyo? Okay? So yan na kayo, Hindi magalit ha. I love you with all my heart. Hindi magalit. Umayos kayo. Umayos kayo. Sabi mo, malinaw ang kaligtasan mo, malinaw si Kristo, malinaw ang ginawa ng Diyos iyo. Dapat yun naaaninag sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng isa, that you are light of this world. So, certainty, mahalagang faith, precious faith. Bakit mahalaga? Kasi nagbibigay ng katiyakan. So, tiyakin mo yun. My friend, balik yung aliwaya katiyak eh. Hindi mo alam ang mangyari bukas, hindi katiyak doon. Pero wag naman yung spiritual mong din. Pagdating sa spiritual life mo, my friend, is deserted. Pangaras kayong spiritual, kailangan spiritual. Tiyakan mo eh. Manila yung aliwa, bara-bara ba, hindi dyan yung doctrine, hindi dyan yung church, hindi yan yung kanilang posisyon. Pagdating sa spiritual, pero pagdating sa pera, pagdating sa mga bagay sa mundong ito, lahat tinitiyak, pero pagdating sa spiritual, ayaw nilang tiyakin. Bali, sabi ko kayo, mo bali yung tiyak bukas. Hindi mo rin, bali ka. Pero naman sana yung spiritual. Pagdating sa spiritual, tiyakin mo. Kaya kung nangyari din, the verse ko siguro, last verse na mo, muling oras na po, tamawa na. Basan tayo basibayan in 2 Peter chapter 1, verses 3 onward. Okay. So, paano call Jim? Alan. Okay, ito. Basahin natin onward ha. Andiyan kayo. Dito na ako magbabasa. Tingnan nyo. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya, pakitaas mo lang, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Hallelujah. Dahil gagawa ng gano'n, si-share na yung Diyos, hindi na kayo. Si-share na yung kayang kalikasan by faith. So nakita natin na yun, ang ginawa ng Diyos. Kasi, buri ko intindihin yung Bible. Kapag gagawa, that is not your assignment. That is not your obligation. Kapag gagawa, anong gagawin ko? Focus, tignan mo muna anong ginawa ng Diyos sa'yo. Huwag kang madali, huwag kang munang gagawa. Tignan mo muna anong ginawa ng Diyos sa akin. 3 and 4. So, nandiyan ka, tiyak ka dyan, naiintindihan mo, ano yung kasunod? Dahil dito, yan ang responsibility mo ngayon. Naligtas ka ba? Kristiyano ka ba? Ngayon, ito yung responsibility mo. Ito yung gagawin mo. Dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya. Ang kabutihan ng kaalaman. Ano ang foundation? Faith. Bago ka gumawa ng kabutihan, tignan mo yung pundasyon muna, idagdag mo doon. Ano yung kabutihan? Kabutihan
Kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis, pagiging makadiyos. Oh my friend. Karakala Kristyano, alala self-control. Okay? Dapat namin namong self-control, hindi. Okay? Kahit nang galit tayo, pigilin natin yun. Bakit? Manuwal ating Diyos eh. Okay, kung nagagalit ka sa lahat ng tao, nagagalit ka sa lahat may nangyari sa'yo, inargabyado ka, ingat tayo doon. Bakit? We are dealing with God. Okay, pagpipigil. Tingnan mo, kasama yun, kaalaman. Ano yung kaalaman? Yung Kristiyano mag-aaral yun. Yung Kristiyano makikiramdam yun. Ang Kristiyano nag-aaral. Magtyaga kayo sa mga doktrina. Magtyaga kayo sa ating pangunawa. Kaya nga minsan nag-aaway dito parang may tanungan, merong hindi pare-pareho. Kailangan talaga magtyaga ka, mag-aaral ka, so that para sa iyo, maluwalhati yung Diyos. Kailangan mag-iisip ka, kailangan ikaw ay may alam. Bakit? Tinitiyak mo ang iyong faith. Kaalaman, ano ba? Pagtitiis, maka-Diyos. At pagiging maka-Diyos ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ang yang na minsan, din tamang paano yung asundo. Sana naman, di kakalugod mo. Kung ba kanyan? Yung ibang iglesia, iba ang kanilang paniniwala sa maraming bagay. Hayaan nyo sila. Let us love them. Maging dito. Magrespetuhan tayo. Bakit? Kailangan ng pag-ibig. So, ano susunod? Sapagkat kung mga bagay na ito ay nasa inyo, dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Meron ba mga Kristiyanong walang saysay? Meron. Meron ba? Meron. Sapagkat sino mang wala sa mga bagay na ito, ay bulag at nasa malapit lamang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Ano ibig sabihin ng lumalago sa spiritual? Lumalago ka sa mga bagay na hindi nakikita. Pero kung sa panahon ngayon, Kristiyano, hanggang ngayon, puro material ang iniisip mo, walang spiritual, hindi ka lumalago. Ang lumalago ka sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang growth. So, ganito. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, lalong pagsikapan ninyo, yan ang assurance na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sa bagat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito. Hindi kayo matitisod kailanman. Nari yung Kristiyano, gawan mong tiyak, yung kayang faith. Sinisikap mo yun na ang iyong fondasyon ay totoo. Examine yourselves whether you're in faith. Tiyakin nyo ito. Yan ang assurance. Kino-confirm natin. Kailangan ko bang gawin yun? Kaya sino maniniwala sa'yo kapag hindi ka tiyak sa iyong paniniwala? See? Sabagat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya lagi kong hinahangad na paalala sa inyo ang mga bagay nito, bagamat inyong nalalaman na kayo'y pinapatibay sa katotohanan dumating sa inyo. Yan naman ang intensyon ni Pedro. Gusto niya tayong tumibay sa ating pagkatawag. Kaya lang dyan muna ako. So, hindi ko manatapos yan. Certainty, exclusivity, divinity. That's why precious ang ating faith, the word of Christian faith. Yan ang ibinibigay sa atin ng ating faith. Assurance. Kakanta tayo ngayon bago tayo mag-pray. Ang bibigat nitong mga kantang ito, cornerstone, the solid rock. Pwede ba magilagay mo, Alet, bago tayo mag-pray?
Saan ba si Rose? Sinabi mo ba? Kasi,